Sorry, anak. Kung laging wala si mama, kailangan ni mama na magtrabaho. Sa ngayon, anak, hindi na ako sure kung sino ba sa kanila ang daddy mo. Pero mas mabuti na rin siguro ang ganito, di ba? Mahirap din kasing umasa. Baka masaktan tayo. Natatakot na ako ngayon. Kaya hanggat kaya ko, na itago ang sekreto natin ay gagawin ko. Alam ko na maintindihan mo rin ako balang araw. Umiiyak na kausap ko sa anak ko na natutulog. Magkamukha sa Simon at sa Xavier. Hindi ko pa nakikita sa personal sa Simon kaya hindi ko alam. Wala akong palatandaan kung sino sa kanilang dalawa. Kaya ako natatakot ngayon. Paano kung hindi si Xavier ang kasama ko noon? Paano kung si Simon? Kapag nangyari iyon ay alam ko na masasaktan ko si Xavier. Ngayon ay nasasaktan ko na siya pero hindi ko talaga kaya na aminin sa kanya ang totoo. Takot akong pandirihan niya ako. Babe, what's wrong? Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko. Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Tanong niya ulit sa akin. Okay lang ako, babe. Hindi lang ako makapaniwala na malaki na ang anak ko. Alam mo ba? At yata ng ginagawa niya ay ako ang huling nakakakita. Pati na ang first talk at first walk niya wala ako. Nasa trabaho ko kasi kailangan ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako naging emosyonal ngayong umaga. You're an amazing woman. Ikaw ang pinaka-the best na babae sa buong mundo. You sacrifice a lot para sa anak at mga kapatid mo. At alam ko na kapag hiniling ko sa iyo na tumigil ka sa pagtatrabaho, hindi ka papayag. Matigas ang ulo mo eh. Pero you have a dignity, kaya mas lalo kitang minahal. At alam ko na kapag lumaki na si Lucio, ay ipagmamalaki niya na ikaw ang naging mommy niya. Alam mo, nagpapasalamat ako sa daddy ni Lucio. Nagpapasalamat ako dahil iniwan ka niya. Sabi niya sa akin kaya nagtataka akong tumingin sa kanya. Bakit naman? Hindi ko mapigilan na itanong sa kanya. Kasi kung hindi kanya iniwan, hindi kita makikilala. At kung sakali na nagkakilala tayo, sigurado ako na masasaktan ako. Pero, sigurado ako na papayag pa rin ako na maging kabit mo ako. Ang buong akala ko ay seryoso na siya pero hindi pa rin pala. Kaya napangiti na lang ako. Hinilang ko sa itaas na hayaan niya akong maging masaya sa piling ni Xavier. Na sana'y maging masaya kaming dalawa dahil mahal ko siya. I love you, babe. Biglang sabi niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal din kita, Xavier. Sabi ko sa kanya. Labas na tayo? Hayaan mo nang matulog ang anak natin. Nagpapalaki pa yan. Sabi niya sa akin. Oo, nagpapalaki pa siya para maging kasing gwapo mo siya balang araw. Pabiro din na sabi ko sa kanya. Ituturo ko sa kanya ang mga alam ko. Nakangisi na sabi niya sa akin. Alam ko yung nasa isip mo. Huwag mo itulad sa'yo si Lucio. Ayoko na maging babaerong anak ko. Sabi ko sa kanya pero tinawanan niya lang ako. Napangiti na lang din ako. Lumabas na kami at sumabay na sa mga kapatid ko na kumain. Sabay din kaming pumasok sa trabaho. Ang sinabi ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Dapat galit ka sa akin. Paalala ko sa kanya. Ay, Captain. Nakuha pa talaga niya magbiro. Kaya, kinantukan ko siya. Ouch! Babe! Nananakit ka na naman. Humanda ka sa akin mamaya. Nakangisi na sabi niya sa akin. Tigilan mo ako. Seryosuhin mo nga ako. Dapat galit ka sa akin. Galit! Paalala ko sa kanya. Pinanindigan nga ni Xavier ang pagiging masungit niya. Buong araw ba naman akong binubulyawan? Kung wala lang kami sa trabaho ay talagang papatulan ko siya. Pero naalala ko din na ako din naman pala ang nag-utos sa kanya. Pero nasobrahan naman siya. Ang OA na ng dating niya sa akin. Hindi na natural dahil tang pinipilit na lang niya na magalit sa akin. What do you want for dinner, babe? Tanong niya sa akin pagkapasok namin sa kotse niya. Kaming dalawa ang pinakahuling umuwi. Nag-early close din ang restaurant. Wala. Supladang sagot ko sa kanya. Galit ka ba sa akin, babe? May nagawa ba akong mali? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Tinatanong mo pa talaga ako? Naiinis na sagot ko sa kanya. Bakit ka magalit sa akin? Tanong pa niya ulit. Huminga ako ng malalim bago ko siya sagutin. Ang sabi ko maging masungit ka sa akin. Hindi yung parang isinumpa mo na ako. Buisit ka. Naririndi na ang tenga ko sa kakasigaw mo sa akin kanina. Ang OA mo na. Saan ko sa kanya? Sorry, babe. Akala ko kasi matutuwa ka. Akala ko nga pang best actor ng aktingan ko eh. Natatawa na sabi niya sa akin. Kung gawin ko din sa'yo, matutuwa ka ba? Tanong ko din sa kanya.
Hindi. Mabilis na sagot niya sa akin. Kita mo? Hindi ka nga matutuwa. Ako pa kaya? Sorry na, babe. Malambing na saad niya sa akin sabay hawak sa legs ko. Nakakainis ka kasi. Masyadong fake ang galit mo. Baka mamaya lalo sila maginala sa atin. Tapos nahuli pa kita na nakatingin sa akin. Para bang ako na lang binabantayan mo? Sabi ko sa kanya. I love you. Malambing na sabi niya na lumusaw sa lahat ng inis ko sa kanya. Ewan ko ba pero masyado naman ang mahika na meron sa salitang I love you niya. Para mapangiti na ako agad. Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti ako sa kanya. Uwi na tayo? Nakangiti na saad ko sa kanya. Okay po. Sagot niya sa akin. Hinalikan niya muna ako sa labi bago siya nagmaneho. Habang nasa biyahe nag-uusap kaming dalawa. Marami kaming pinagkukwentuhan hanggang sa naitanong niya ang tungkol sa daddy ni Lucio. Ang tanong na pilit kong iniiwasan. Tinanong na rin niya ako noon at ngayon tinatanong na naman niya ako. If okay lang babe, nasa na pala ang daddy ni Lucio? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam. Sagot ko sa kanya. Pwede natin siya ipahanap kung gusto mo. Gusto mo ba na hanapin natin siya? Tanong ko din sa kanya. Nakita ko na natigilan siya sa tanong ko. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Alam kong nasa isipan niya. Bigla siyang nagdalawang isip ngayon. Oo, kasi karapatan ni Lucio na makilala ang daddy niya. Kung tatanggapin niya o hindi si Lucio ay okay lang. Ang mahalaga ay alam niya na may anak siya, na nag-e-exist si Lucio sa mundong ito. Sagot niya sa akin at ramdam ko ang sensibilidad niya. Gustuhin ko man na hindi ko siya kilala. It was a one-night stand. Sagot ko sa kanya. One-night stand? Okay lang ba kung huwag na natin pag-usapan? Sabi ko sa kanya. Okay babe, I'm sorry. Sabi niya sa akin. Hindi na ako nagsalita. Hindi ko rin kasi alam kung tama ba na mag-usap pa kami. Gusto ko mang sabihin sa kanya ang lahat pero hindi naman ako sigurado. Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa kanya. Kung ako mismo sa sarili ko hindi ko alam kung si Simon o siya ang kasama ko noon. Pagdating namin sa kondo niya ay binuhat ko ang anak ko. I miss you baby ko. Bulong ko sa kanya tinalikan ko siya. Napangiti ako dahil hinalikan din ako ng anak ko. Si Xavier na nagluto kaya hinayaan ko na lang siya. Nilaro ko na lang ang anak ko at nakikipag-usap ako sa mga kapatid ko. Ate, bukas na ba kami magpapa-enroll? Tanong niya sa akin. Oo, sasamahan ko kayo. Sagot ko sa kanila. Thank you po ate. Sagot niya sa akin. Bibili na rin tayo ng mga gamit niyo. Kasi bukas ko nagagamitin ang day off ko. Para isang lakad na lang tayo. Sabi ko sa kanila. Okay po ate. Sagot nila sa akin. Dinner is ready. Nakangiti na yaya sa amin ni Xavier. Kuya Chef, gusto ko rin po maging katulad mo paglaki ko. Ang sarap niyo po magluto. Kapag tumagal pa kami dito ay tataba na po talaga kami. Sabi ni Bunso kay Xavier. Gusto ko rin na tumaba kayo, kaya ako nga ginagalingan ng pagluluto. Sagot niya at may pakindat pa. Si ate po, mas lalong gaganda kapag tumaba na. Dagdag pa ng kapatid ko. Tumawa si Xavier, kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ko inakala na magiging kasundo niya mga kapatid ko. Alam ko rin na hindi siya, napipilitan lang. Ate, bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ng kapatid ko kaya kaagad kong kinapaampisngi ko. Wala, napuwing lang ako. Sagot ko sa kanya. Umiiyak pala ako nang hindi ko malang namamalayan. Babe, tawag sa akin ni Xavier. Okay lang ako. Sagot ko sa kanya. Are you sure? Tanong niya sa akin. Oo, excuse me. Paalam ko sa kanya. Pumasok ako sa loob ng silid namin. Pinunasan ko ang mga luha ko. Napalingon ako sa may pintuan dahil pumasok si Xavier. Sumunod pala siya sa akin. May problema ba? Tanong niya sa akin. Wala. Sagot ko sa kanya. Bakit ka umiiyak? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Naiiyak na naman ako. Ewan ko ba bakit bigla ako naging ganito ngayon. Hindi ko talaga alam kung bakit. Alam ko na may problema ka. Wala akong problema. Masaya lang ako. Masaya ako kasi tanggap mo ako. Tanggap mo mga kapatid ko kaya naiiyak ako kasi natatakot ako ngayon. Pag-amin ko sa kanya. Bakit ka natatakot? Natatakot ako na baka isang araw iwan mo ako. Na baka isang araw hindi mo na ako mahal. Kasi mahal na kita. Sobrang mahal na kita. Hindi ko kayang isatinig ang nasa isipan ko. Babe, bakit ka natatakot?
Tanong niya ulit sa akin. Natatakot ako na tumaba ako at hindi mo na ako magustuhan. Pag-iiba ko, sasagot ko sa kanya. Alam ko na hindi niya inaasahan na yun ang sasabihin ko. Maang siyang nakatingin sa akin na para bang hindi siya makapaniwala sa naging sagot ko. Babe, kahit pa maging kasinlaki ka pa ng drum, walang problema sa akin yun, no? Nakangiti pa siya habang nakatingin sa akin. Alam ko naman na sinasabi mo lang yan. Sige na, lumabas ka na doon. Utos ko sa kanya. Sabay na tayo. Anya sa akin na may halong lambing. Ikaw na lang po. Sagot ko sa kanya. Sige, pero tabi tayo mamaya. Pinaayos ko na sa dalawa magiging room nila. Kaya ni Lucio ay magiging katabi ko na palagi. Nakangiti na sabi niya bago siya lumabas. Kaya pala wala na mga gamit ng mga kapatid ko dito. Pinatulog ko na si Lucio. Lumabas ako dahil hindi pa pumapasok sa Xavier dito sa silid namin. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko ngayon ang kakambal niya. Bigla akong kinabahan dahil nakatingin siya sa akin. Nais ko sana siyang pagmasdan ng mabuti pero hindi ko kaya. Lalo na't seryoso lang siyang nakatingin sa akin at hindi man lang umingiti. Sa sobrang kaba ko, ay agad akong bumalik sa loob ng silid ni Xavier. Pagkapasok ko sa loob ay kaagad akong humiga sa kama namin. Hindi ko alam pero sobrang kinakabahan talaga ako. Narinig ko na bumukas ang pintuan at pumasok si Xavier. Are you okay? Tanong niya sa akin. Opo, ang tagal mo kasing pumasok dito. Saad ko sa kanya. May pinag-uusapan lang kami ni Simon. Sayang nga dahil pumasok ka na agad. Ipapakilala pa naman kita sa kakambal ko. Actually, triplets kami. Nakangiti na sabi niya sa akin. Nahihiya nga ako dahil mukhang nakastorbo ko sa inyo. Sa susunod mo na lang ako ipakilala. Matulog na tayo, babe. Sabi ko sa kanya. Pwedeng ano? Tanong ko sa kanya. Umisa. Mabilis na sagot niya na ikinatawa ko. Babe, hindi ka ba pagod sa trabaho mo? Tanong ko sa kanya. Hindi, babe. Kaya ko pa nga kahit ilang rounds pa eh. Nakangisi na sagot niya sa akin. Ganun ba? Akala ko ba isa lang ang gusto mo? Taas kilay na tanong ko sa kanya. Kung pwede namang sumobra, mas maganda. Parang natutuwa pa na sagot niya sa akin. Isa lang muna. Ang susunod na round ay nakadepende sa performance mo. Pabiro na sabi ko sa kanya. I'll do my best. Anya sabay kindat sa akin kaya lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Dahil sa ngiti niya ay nawawala ang mga alalahanin ko. Ang mga iniisip ko na hindi naman dapat. Mahal ko sa Xavier at hindi ko na yata kaya na maghiwalay kami. Binihag na talaga ng gwapong chef na ito ang puso ko at hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko na mahalin siya. Kaya binabalot ng takot ang puso ko. I love you, Xavier. Puno ng sinseridad na sabi ko sa kanya. Shit, don't cry, babe. Mahal na mahal din kita. Malambing na sabi niya sa akin. Hindi ko namamalaya na umiiyak na pala ako. Hinawakan niya ang pisngi ko at pinunasan ang mga luha ko. Seryoso ang gwapong mukha niya habang tinutuyo ang mga luha ko gamit ang mga daliri niya. Mas maganda ka tuwing umingiti ka. Mas bagay sa iyong nakangiti kaysa ang umiiyak. Babe, kung ano man ang iniisip mo na hindi maganda tungkol sa relasyon natin ay alisin mo. Kasi ikaw lang ay sapat na sa akin. Huwag mo isipin na hindi kita tanggap. Kasi kung ako lang masusunod ay ibubulsa na kita. Sabi niya sa akin. Sa tingin mo matatanggap pa ako ng pamilya mo? Matatanggap ba nila ang isang single mom na katulad ko? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Matatanggap ka nila. Alam mo ba na nagkagusto din ang daddy ko sa isang single mom noon? Siya si Tita Kay. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanya. Sobrang bait niya at sila ang pamilya namin. Kaya walang issue sa pamilya ko kung ano man ang nakaraan mo. Nakangiti na sagot niya sa akin. Hinalikan niya ako sa noo, pisngi, ilong, mga mata ko at sa labi ko. Sa susunod na lang ako iisa. Mukhang pagod ang babe ko. Matulog na tayo. Malambing na sabi niya sa akin at pinahiganan niya ako. Humiga na din siya sa tabi ko kaya niyakap ko siya. Tuwing yakap ko siya'y panatag ako na palagi akong safe. Ibang init na ibinibigay niya sa akin. May kakaibang haplos sa puso ko. Siya ang una kong pag-ibig. Ang tanging nagpatibok sa puso ko. Babe, tawag niya sa akin. I love you. Malambing na sabi niya sa akin kaya napangiti ako. Mahal din kita. Matulog na tayo. Maaga pa kami bukas pupunta sa school ng mga kapatid ko. Sasamahan ko kayo. Anya sa akin.
Wag na po, kailangan ko dun sa restaurant. Mabilis lang naman kami. Sabi ko sa kanya. Pero hindi kita makakasama bukas. Malungkot ang gwapo niyang mukha. Isang araw lang naman po, pwede ka namang umuwi na maaga. Nakangiti na sabi ko sa kanya at sumubsob pa akong lalo sa dibdib niya. Uuwi ako na maaga, misis ko. Malambing na sabi niya. Natigilan ako sa sinabi niya. Tumingin ako sa kanya at talagang ang lawak ng ngiti niya. Babe, gusto ko na kilalanin pa natin ang isa't isa. Alam ko na darating din ang araw na magiging misis mo ako pero di pa tayo sure sa bagay na iyan. Malay mo, hindi ako maghahanap ng iba. Kung gusto mo ngayon, magpakasal na tayong dalawa ngayon eh. Nakangisi na sabi niya sa akin. Pagod ka lang kaya matulog na tayo. Sabi ko sa kanya at pumikit na ako. Ayoko magmadali. Gusto ko na sigurado kami. Mas okay na ganito kami dahil marami pang kailangan kong ayusin sa buhay ko. Kinakausap niya ako pero hindi na ako sumagot. Nagkunwari akong tulog na. Kaya tumigil na rin siya. Naramdaman ko ang paghalik niya sa noo ko, tinayaan ko ang sarili ko hanggang sa tangayin na ako ng antok. Kinabukasan ay wala na siya sa tabi ko. Masyado yata siyang maagang pumasok ngayon sa restaurant. May sulat ako nakita sa tabi ng phone ko. Babe, use my card. Bumili kayo ng gusto niyo. I love you. Basa ko sa note niya. Napangiti na lang ako pero hindi ko ito matatanggap. Libre na ang bahay at pagkain namin dito kaya ayoko na abusuhin ang pagiging mabait niya sa amin. Nag-asikaso na kami at hindi ko dinala ang card niya. Pupunta muna kami sa school ng mga kapatid ko pero habang nakasakay kami sa elevator, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang maganda at pangmayaman na school. Isa daw siya sa mga napili nila na bigyan ng full scholarship. Nagtanong kasi ako doon ate. Sorry ate, sinubukan ko lang naman. Sinugutan ko ang mga exams na ibinigay nila para daw sa scholarship. Hindi ko naman nakalain na makakapasa ako. Ang galing mo. Masaya ako. Sige, doon tayo pupunta. Kung talagang gusto niyo doon ay walang problema. Magsisipag pa si ate para maibigay ko ang mga kailangan niyo. Saad ko sa mga kapatid ko. Full scholarship po ate. Kaya baon lang at ibang expenses ang kailangan natin i-provide. Sabi niya sa akin. Ang galing-galing niyo. Nakangiti na sabi ko sa kanila. Akala ko kasi ay siyan lang pero ganoon din pala ang bunso kong kapatid na sila na. Salamat po ate. Saad nila sa akin. Bumiyahe kami papunta sa isang exclusive school. Alam ko na may hirapan ako pero gagawin ko pa rin ang lahat para sa kanila. Para lang makapasok sila doon. Ang mga pangarap na hindi ko natupad sa sarili ko ay nais kong tuparin nila. Maayos na tinanggap ang mga kapatid ko sa paaralan na papasukan nila. Mabilis lang at ipinaliwanag na nila sa akin ng maayos. Kaya malinaw sa akin ang lahat. Pagkatapos namin sa school ay pumunta kami sa mall para bumili ng mga gamit nila. Hinayaan ko silang bilhin ang gamit na nais nila. Pagkatapos ay kumain kami sa isang fast food chain. Simpleng buhay lang talaga ang gusto ko. Ang makita ang mga kapatid ko na masaya na naibibigay ko sa kanila ang mga kailangan nila. Biglang sumagi sa isipan ko ang buhay na gusto ko. Si Xavier kaya, gusto din kaya niya ng simpleng buhay lang? Lumaki siya sa isang napakakomportable na buhay. Paano kung mahirapan siya sa piling ko? Iiwan kaya niya ako? Tanong kong bigla sa sarili ko. Xavier's POV. May bago ka na palang girlfriend? Tanong sa akin ng kapatid ko. Yeah. Mabilis na sagot ko sa kanya habang may malawak na ngiti sa labi. Seryoso ka naman ba sa kanya? Binabahay mo na kasi. Sobra, bro. Nakangiti na sagot ko sa kanya. That's good. Kasi ang buong akala namin ay forever ka nalang maglalaro at wala ka ng balak na mag-asawa. Tigilan mo ako. Kambal tayo kaya iisa lang ang style natin. Natatawa na sabi ko sa kanya. Sige na, alis na ako. Mukhang hinihintay ka na ng asawa mo. Pabiro pa na sabi niya sa akin. Oo, storbo ka kasi. Pabiro na sabi ko. Sa totoo lang sa amin tatlo ay si Simon talaga ang pinakaseryoso sa lahat. Madalas tahimik at hindi marunong magbiro. Hindi kita iistorbohin kung sinasagot mo lang mga tawag namin. Inaasahan nila grandpa na uuwi ka sa Iloilo kaya magpaalam ka na sa asawa mo. Pwede mo rin siya isama. Sabi niya sa akin. Sige na, umuwi ka na kay manang mo. Natatawa naman na pang-aasar ko sa kanya. Asik niya sa akin at lumabas na sa unit ko. Bago ako pumasok sa loob ng silid namin ay inubos ko muna ang alak sa baso ko. Pagpasok ko ay nakahiga siya sa kama namin. Napangiti na lang ako dahil sa wakas ay kasama ko na siya sa iisang silid at sa iisang kama. Gustuhin ko man na angkinin siya ay pinigilan ko ang sarili ko.
Alam ko na pagod din siya sa trabaho niya sa restaurant. Kung ako lang ang masusunod ay mas gusto ko na dito na lang siya sa bahay. Gusto ko na lang na matulog ngayon na yakap ko siya. Hindi ko pa alam kung paano ko masasabihin sa kanya na mawawala ako ng 2 linggo. Alam ko na hindi siya sasama sa akin kapag niyaya ko siya kaya problematic ako ngayon. Maaga pa lang ay bumangon na ako pero mas maagang gumising ang kapatid niya. Good morning po Kuya Chef. Nakangiting bati niya sa akin. Good morning yan. Gusto niyo po ba ng kape? Wag na, may lakad ako ngayon. Yan. Gusto mo ba mag-aral sa private school? Tanong ko sa kanya. Gustuhin ko man po kuya pero alam ko na mahirapan lang sa ate. Kahit saan po'y mag-aaral ako basta hindi mahirapan si ate. Sagot niya sa akin. Papaaralin ko kayo. Pero sana, secret lang natin. Matigas ang ulo ng ate mo at hindi siya papayag kapag sinabi ko sa kanya. Okay lang ba? Napalalabasin natin na nakakuha ka ng scholarship? Tanong ko sa kanya. Kuya, nakakahiya po. Umiiyak na sabi niya sa akin. Huwag kang mahiya. Magiging pamilya na tayo at obligasyon ko ito bilang kuya niyo. Mahal na mahal ko ang ate niyo at ganoon din kayo. Ayoko din na nahihirapan ang ate mo. Sabi ko sa kanya. Thank you po kuya. Pagbubutihan ko po ang pag-aaral ko. Para po sulit ang ibabayad niyo sa school. Umiiyak na Anya at niyakap niya ako. Pinag-usapan muna namin ang plano namin dalawa at nang maayos na umalis na ako para asikasuhin ang lahat. Malungkot akong pumasok sa restaurant. Naninibago ako dahil wala siya. Kahit na naiinis siya sa akin kahapon dahil masyado daw akong OA. Sa totoo lang ay takot akong sigawan siya pero kasi ayoko din na maging malambing sa kanya dahil baka malaman nila na girlfriend ko ito. Alam ko na hindi pa handa sa Sunshine na sabihin sa kanila ang relasyon namin. Ang alam kasi na lahat dito ay ayoko sa kanya dahil sa palagi na lang akong galit. Ang hindi nila alam ay patay na patay ako kay Sunshine. Nagpa siya akong maaga, umuwi dahil ipagluluto ko sila ng dinner bago ako umuwi bukas sa Iloilo. Mas nauna pa pala silang nakauwi kaysa sa akin. Kumusta lakad niyo, babe? Tanong ko sa kanya habang nagbibihis ako ng pambahay ko na damit. Okay naman. Alam mo ba, natanggap sila sa isang private school. Nag-aalala lang ako kanina pero ipinaliwanag naman nila na full scholarship ang ibibigay nila sa dalawa. Masaya na, sabi niya sa akin. Oh, that's awesome. Babe. Tawag ko sa kanya. Bakit, babe? Kasi? Gusto mo ba sumama sa akin sa Iloilo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Sa Iloilo? Tanong niya sa akin. Yes, babe. Sorry, babe, pero dito na lang ako. Wala din kasi silang kasama dito. Sagot niya sa akin. Sabi ko nga, sorry, babe. Kung mawawala ako ng 2 weeks, pinapauwi kasi ako ng lolo ko. Kailan ka aalis? Malungkot na tanong niya sa akin. Tomorrow. Bukas na pala agad. Ingat ka dun ha, mamimiss kita. Sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Tatawag ako palagi. I love you so much, babe. I love you din po, babe ko. Pagluluto muna ako ng hapunan natin. Hindi man ako kasing galing mo pero sana hayaan mo ako ngayon na pakialaman ako sina mo. Sad niya sa akin. Okay, babe. Ako na lang muna mag-aalaga sa anak natin. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Sige. Tipid na sagot niya at mabilis na lumabas sa silid namin. Hindi ko naman nais na iwan siya pero kailangan ako ng pamilya ko. Babawi na lang ako pagbalik ko. Sumunod ako sa kanya at binuhat ko si Lucio. Umupo kami sa may couch habang nanonood ng cartoon movie. Bakit ang gwapo ng baby Lucio ko? Tanong ko sa kanya. Dada? Ano sabi mo? You call me Dada? Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Dada. Yes, baby. I'm your daddy. How I wish na ako talagang tunay mong daddy. But it doesn't matter dahil simula ngayon, ako na ang daddy mo. Mahal ko kayo ng mommy mo. Malambing na sabi ko kay Lucio. May kung ano saya ang nararamdaman ko dahil sa pagtawag niya sa akin. Hindi ko alam pero sobrang saya ng puso ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Simula na ipagtapat ko kay Sunshine ang tunay kong nararamdaman, ay alam ko sa sarili ko na kailangan ko ring mahalin ang anak niya. Ayoko na maramdaman niya na hindi ko mahal ang anak niya. Dahil sa totoo lang ay hindi mahirap na mahalin ang pamilya na meron siya. Kahit kailan ay wala akong balak na bitawan siya o sila. Kain na tayo, babe. Nakangiti na tawag niya sa amin.
Pinagsaluhan namin ng isang masarap na dinner. Sabay kami pumasok sa room namin. Babe, ano ba ang gagamitin mo bukas? Tanong niya sa akin. Backpack lang, babe. Ilang damit ang dadalhin mo? Magdadala ka pa ba? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Tumayo ako at lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya mula sa likuran at naamoy ko ang natural niyang amoy na gustong gusto ko. Relax, babe. Hindi ko na kailangan na magdala ng damit dahil mayroon na ako sa bahay. Malambing na sagot ko sa kanya. Anong ilalagay mo sa bag? I love your smell. Hahanap-hanapin ko ito. Bulong ko sa kanya at hindi ko sinagot ang tanong niya. Mabilis lang po ang 2 weeks. Di ba sabi mo sa akin tatawag ka naman lagi? Oo, pero iba pa rin kapag kasama kita. I love you, babe. And allow me to make love to you. Bulong ko sa kanya. Umarap siya sa akin at tinawakan niya ang pisngi ko. Nagkatinginan kaming dalawa. I love you, Xavier. At sa'yo lang ako ngayong gabi. Saan niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Sunshine's POV. Kinabukasan ay wala na si Xavier sa tabi ko. Pinilit kong bumangon kahit na masakit ang buong katawan. Paglabas ko sa silid namin ay nakangiting mga mukha ng kapatid ko ang bumungad sa akin. Kaya naman napangiti na lang din ako. Lalo na't nakita ko ang gwapo kong anak. Good morning, ate. Pinaliguan na po namin si Lucio. Nakangiti na sabi sa akin ni Yan. Thank you, Yan. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Kumain ka na, ate. Kabilin-bili na ni kuya na huwag ka raw namin papagutuman. Natatawa na sabi niya sa akin. Kayo talaga, nagpapaniwala kayo sa kanya. Sabi ko sa kanila. Alam mo, ate, minsan naisip ko na sana si Kuya Xavier na lang ang tatay ni Lucio. I mean, si kuya kasi, ideal man siya. Nakikita ko na mahal ka niya, kahit na minsan ay pabebe ka. Noong una namin siyang makita ay alam na namin na may gusto siya sa'yo. Kasi kung iisipin po, hindi po siya pupunta at magtitis doon sa dati nating bahay kung wala ka lang sa kanya. Alam naman natin na mayaman ang angkan na pinagmulan niya. Kaya ang swerte niyo po, ate. Hindi dahil sa mayaman siya kundi dahil tanggap ka niya. At may isang lalaki na handang mahalin ka. Sabi sa akin ng kapatid ko. Hindi ko mapigilan ang mapaluha. Dahil tama siya, ang swerte ko. Pero nakakatakot pa rin na magmahal. Pero sinusubukan ko. Lalo na't magkaiba ang mundo namin ni Xavier. Higit sa lahat ay takot ako na malaman kung sino ba ang tunay na ama ni Lucio. Yan, masaya ako ngayon. Masaya ako na may isang lalaki na handang tumanggap sa akin. Sa atin. Alam ko na alam mo kung bakit may Lucio sa buhay natin. At ngayon, masaya ako na may halong takot. Natatakot ako kasi posible na si Xavier, ang daddy niya. Pero mas takot ako kapag ang kakambal niya. Hindi ko kaya na masaktan si Xavier pero hindi ko rin kayang sabihin sa kanya ang totoo. Nahihiya ako. Nahihiya ako, Yan. Sabi ko sa kapatid ko na ngayon ay nakikinig lang sa akin. Pero hanggang kailan mo itatago sa kanya ang totoo? Kaya mo po ba na itago sa kanya ang totoo, ate? Ano man ang desisyon mo ay nandito lang kami palagi para sa'yo. Pamilya po tayo at alam ko na gagawin mo ang tama, ate. Sabi niya sa akin. Bakit parang ang tanda mo na? Natatawa na tanong ko sa kanya. Kasi matanda na po ako. Natatawa din na sabi niya sa akin. Yan, thank you. Kung wala kayo, hindi ko alam kung anong buhay ko ngayon. Kaya hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Dahil ayoko na matulad kayo sa akin. Gusto ko na matupad ang mga pangarap niyo. Sabi ko sa kanya. Pangako, ate, kahit gaano pa kahirap, ay tutuparin ko ang pangarap ko. Magiging future FA pa po ako. Nakangiti na sabi niya sa akin. Matutupad yan. Alam ni ate na kaya mo. Sabi ko sa kanya. Oo naman po, ate. Kayo ang inspirasyon ko. Nakangiti na sabi niya. Napangiti naman ako dahil alam ko na kaya niya. Na kaya niyang tuparin ang pangarap niya. Nandito lang ako sa tabi niya. Nakasuporta sa kanya. At iti-cheer up siya palagi. Nilaro na nila si Lucio. Ako naman ay kumain na muna. Hindi ako pumasok dahil hindi ko rin kakayanin. Pero bukas ay sigurado ako na papasok na ako. Kailangan ko pa rin pumasok sa restaurant. Buong araw ay ginugol ko sa paglilinis kahit na masakit pa ang katawan ko. Ayoko naman na humilata na lang dahil gusto ko rin na makapagpahinga ang mga kapatid ko sa pagbabantay sa anak ko. Kinabukasan ay pumasok na ako sa trabaho. Tinakpan ko na lang ng concealer ang mga marka na iniwan ni Xavier sa leeg ko. At mas marami pa sa dibdib ko, ganoon din sa hita at singit ko.
Grabe talaga siya. Nanggigigil sa akin kaya feeling ko tuloy ay ako ang pinakamaganda para sa kanya. Hi Sunshine, absent ka kahapon. Sabi sa akin ng kasama ko sa trabaho. Oo, masama kasi ang pakiramdam ko. Sagot ko sa kanya. Kamusta? Okay ka na ba ngayon? Uso kasi talagang trangkaso ngayon. Marami din talagang absent kahapon at ngayon dahil may mga sakit. Pero siya pala ay matagal na mawawala. Umuwi na naman yata sa Iloilo. Sabi niya sa akin. Mas okay na wala siya para walang sisigaw sa akin. Natatawa na sabi ko pero biro ko lang iyon. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanya na boyfriend ko si Xavier at doon ako nakatira sa condo niya. Favorite ka kasi. Natatawa na sabi niya. Oo, favorite niya ako sa gawan at pagalitan. Sagot ko din sa kanya. Minsan iniisip ko na baka crush ka na siya. Kasi sa ating lahat, ikaw lang ang bukod tangi na ginaganoon niya. Lahat naman ng mga staff dito ay nagsimula sa walang alam pero hindi naman siya ganoon. Never naman niya kami sinagawan o first day namin. Pero ikaw, kulang na lang palayasin ka niya. Sabi niya sa akin. Hindi niya ako crush. Alam naman natin ang type ni Chef. At isa pa, hindi yun papatol sa single mo. Sabi ko sa kanya. Malay mo naman. Natawa na lang din ako sa sinabi niya. Gusto ko sabihin na hindi ako crush dahil mahal ako ni Xavier. Pero syempre, secret lang iyon. Nagtrabaho na kami at baka kulitin pa akong lalo.